Dear Mama Colleen, hello po. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Maymay. Gusto ko po sanang malaman kung ano po ang point of view mo sa sitwasyon ko ngayon. Actually po, hindi naman ito tungkol sa love or family problem. Tungkol po ito sa aking career. Mama Colleen, growing up, katulad po ng iba, gusto ko pong magkaroon ng trabaho. Yung 8 hours regular work. Nagkaroon naman po ako ng work after I graduated college. 4 years in total. Naranasan kong mag-waitress, naging receptionist, naging cashier. Sa 4 na taon na yon, masaya naman ako sa ginagawa ko. Hanggang sa dumating na yung araw na nabuntis po ako ng asawa ko ngayon. Pansamantala po akong napahinga para maging ina muna sa aming anak. Nung malinaw na yung aking ihi, bumalik na muli po ako sa pagtatrabaho para matulungan ko po si Mister sa mga gastusin sa bahay. Pero, hindi rin po nagtagal. Naparesign din ako sa pinasukan ko dahil kailangan ko pong magbantay ng anak ko dahil hindi kaya ng mother-in-law ko ang magpuyat. Sa totoo lang po, napakaswerte ko sa mother-in-law ko. Kaya laking pasalamat ko nung tinulungan nila ako para sa anak namin na mag-asawa. Mama Colleen, habang nagbabantay po ako ng anak, naisipan ko po na mag-extra. Sumubok po ako na magpa-e-load sa bahay. Nagtinda din po ako ng fishball, kikiam, kwek-kwek at masasabi ko na maganda rin naman po ang kitaan ko. Sinabi ko po sa sarili ko na hindi na ako babalik sa pagiging empleyado. Magne-negosyo na lang ako, kasama ko po yung anak ko. At hindi ko na kailangan pang iwan sa lolo o lola yung anak ko. Natry ko rin, Mama Colleen, yung mag-barbecue, mag-sari-sari store. Okay naman po ang lahat. Ang isang naging malaking dagok lang sa akin noon nang binawi ni Lord ang aking ina. Grabe ang sakit ng puso ko po noon. Doon ko na-realize na iba po pala talaga kapag wala ka ng nanay. Mama Colleen, wala na po si Mama. At dito po nagkaroon ng away sa lupa namin sa probinsya. To make the long story short, lumipat po kami dito sa Manila. Umiwas na lang kami sa gulo, lalo na mabigat pa sa pakiramdam ang pagkawala ni Mama. So gawa na rin na hindi magkasundo tungkol nga po sa usapin sa lupa. Pagdating namin ng Manila, nagkaroon ng regular na trabaho si Mister. Samantalang ako naman po talagang desidido po sa pagnenegosyo. Akala ko nung una mas magiging maganda ang career dito sa Manila since Manila nga ito, maraming tao. Hindi ko po na-anticipate na madami din po palang kakompetensya. Nag-try po akong mag-buy and sell, nagbenta online ng Divisoria products at naging okay naman po for ilang months. Tapos, humina ulit. Na tipong pagod na lang yung tubo ko. Naging okay naman siya ng ilang months nga. Pero dahil po hirap kumita ng pera, sumubok po ako magtrabaho o mamasukan uli. Umpisa January 2024 hanggang May 2024, nakadalawang trabaho po ako. Nandyan yung naging kitchen helper ako. Sa isang trabaho naman, nag-awol ako. At sa isa po, nag-resign din po ako after 2 months
Dahil po sa iisang rason. Wala po sa pagiging empleyado ang puso ko. Kahit sabihin natin na oo, kinsenas, katapusan, may natatanggap akong sahod, pero kapag nahahawakan ko naman siya, parang hindi ko masyado pong na-appreciate. Minsan nga po, niyayaya ko na lang po kumain sa labas ang mag-ama ko. Bayad ko na lang sa sarili ko para sa mga araw na pumapasok ako na hindi ako masaya. Kumbaga parang pakonsuelo ko na lang sa sarili ko. Ramdam ko po sa kaibuturan ng puso ko po na negosyo po, yun po talaga ang gusto ko. Yung nasa bahay pero at the same time kumikita. Sa ngayon po panaka-naka, nag-online selling pa rin ako kahit wala na masyadong nabili, post lang po ako ng posts. Meron pa rin akong maliit na sari-sari store at load business. Ang 15 days ko po na tubo ay katumbas lang ng 2 araw na sahod ng asawa ko. Ang dilema ko po 32 years old na po ako. Nangungupahan pa rin kaming mag-asawa. May kaunting ipon, pero sakto lang po, pinapaikot namin sa negosyo ko. Pero Mama Colleen, alam mo yung may mga gabi na sumasagi sa isip ko na, tama pa ba tong ipinaglalaban ko sa sarili ko? Ipagpapatuloy ko ba ang pagnenegosyo? Pag nagtatry po ako na mag-apply online ng trabaho at natatawagan po ako, hindi ko rin naman po sinasagot dahil para bang sinasabi ng puso ko na bakit pa? Hindi ko naman siya gustong gawin. Pangarap ko po talagang lumago ang sari-sari store ko. Yung mapalipat sa magandang puwesto. Mama Colleen, kung ikaw po ang nasa sitwasyon ko, ano ba ang pipiliin mo? Mas maliit ang kita, pero nasa bahay lang, nakakapag-alaga ng anak at naaasikaso ang asawa, o medyo malaki-laking kita, pero parang ang bigat bumangon araw-araw at ihakbang ang paa papunta sa trabaho. Yan lamang po ang aking kwento. Muli ako po si Maymay. At ito ang aking heart to heart with Mama Colleen. Ganito no, ka-winner yan po nga ang kwento ni Maymay dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Salamat at wala tayong usaping problema sa asawa ngayon. Naiba naman, salamat po. Oo, pero ang dami-dami may problema sa asawa nila, Diyos ko day. Nagbabrowse ako ng messenger ko sa DJ Mama Colleen. Ay, talagang malulula kabi. But anyway, ibahin natin ngayong Lunes. Ito pinagdadaanan ni Maymay is tungkol nga po sa career. Sa kaniyang career. Kung ano nga ba daw ang point of view ni Mama Colleen sa sitwasyon niya ngayon at iniwan niya tayo ng katanungan na ano nga ba daw ang pipiliin? Mas maliit ang kita pero nasa bahay lang, nakakapag-alaga ng anak, naaasikaso ang asawa? O medyo malaki-laking kita pero parang ang bigat bumangon araw-araw kasi nga hindi niya gusto yun. Hindi niya calling yung maging isang empleyado. Yung calling niya pagnenegosyo. Well, eto no, ka-winner, Maymay, ganito no. Ang sasabihin ko lang sa'yo, follow what your heart desires. Sa Tagalog pa, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Ganun. Diba? Kasi naniniwala naman ako na eventually, ma-attract ni universe anuman yung hangarin mo, lalo na kung lagi mo itong iniisip, sinasamahan mo pa ng kilos at gawa. Kumbaga, you never stop chasing after your dreams. Ipagkakaloob at ipagkakaloob yan ni Lord. Eventually, maaabot mo yung pinapangarap mo. At naniniwala rin po si Mama Colleen na wala po sa edad yan.
Oo, sabi kasi ni Maymay kanina, 32 na po ako, wala pa akong sariling bahay. 'Di ba? Yung pangarap mo na bahay, hindi mo pa nakukuha. Hanggang ngayon, nangungupahan ka pa rin. Again, wala po sa edad yan. Ito ha, to convince you more, I will be mentioning names na naging successful po after pa ng edad na 40. 'Di ba? Kumbaga wala sa edad ang success ng isang tao. Minsan, nagiging successful tayo kung kailan matanda na tayo. May ganun eh. 'Di ba? So eto, katulad ni Eric Yuan. Eric Yuan founded Zoom at the age of 41. 'Di ba? David Basuki. Oo, siya naman po was 41 when he created Roblox. At kailan lang din naman niya naging successful. Si Stan Lee created his first comic Fantastic Four at the age of 39 na naging idol sa karamihan sina Spider-Man, X-Men that he created in mind makalipas pa ang ilang taon. Colonel Sanders became successful at the age of 62. The man behind KFC and the list goes on. So anong ibig kong sabihin dito? Again, age is just a number. Pero yung pangarap mo na maabot ito, hindi yan tumitigil hanggat hindi ka rin tumitigil sa pagkilos para maabot ito. 'Di ba? Huwag tayo masyadong mabulag sa mga nakikita natin na buti pa yung isang influencer, 21 lang, may 10 kotse na. May isang malaking bahay na. Ako, I am a big believer of Jesus will give you what your heart desires sa Kaniyang panahon. That we may have our target time. Diba ganyan tayo eh. Dapat sa edad na ganito, may anak na tayo. Dapat sa edad na ganito, may malaking kumpanya ka na. Dapat sa edad na ito, dapat may mansion ka na. Diba may mga ganyan tayo eh. Pero promise, may plano tayo, maganda yan. Pero mas magugulat ka pala sa plano niya na mas bongga pa pala kesa sa hinahangad natin. So just continue. Padayon ba? Again, walang masama sa nais mo na maging businesswoman. Kumita at the comfort of your home. I am sure, no, kaya ganyan yung mindset mo ngayon, gawa kasi na naranasan mo ng kumita ng mas malaki sa kinsenas na sinasahod mo noon. And I am sure na hindi ka lang nagbabase sa kung ano yung nabasa mo online o naririnig mo with someone na sinasabi nilang walang yumayaman pag ikaw ay empleyado lamang. Magnegosyo ka, sure shot na ikaw ay yayaman. Kumbaga hindi yun yung pinangahawakan mo eh. Kumbaga you are saying all of this dahil na-experience mo first hand. And I know na aside kasi sa pagnenegosyo na mas kikita ka ng malaki, alam ko na isang biggest factor mo why you decided nga na sa bahay ka lang magtrabaho o maghanap buhay dahil nga sa anak mo at gusto mo magampanan yung pagiging misis mo. So go ka lang ng go. Mas mahirap naman kasi na papasukin mo yung isang bagay na hindi mo naman gusto. 'Di ba? Pipilitin mo lang, idadrag mo yung sarili mo pumasok sa bilang empleyado pero hindi mo gusto. Mas nakaka-drain po yun ng utak. Basta ako, kung yan ang gusto mo, maghanap buhay, padayon ka lang. Eventually, yung pangarap mo na sariling bahay, magugulat ka na lang, nakuha mo na. Sometimes, may proseso talaga. Hindi overnight. Kumbaga dadaan ka talaga sa butas ng karayom. Pero again, malalasap at malalasap mo rin yung goal na inaasam mo since day one na ikaw ay nagtrabaho. So to answer your question, ano yung pipiliin mo, Mama Colleen? Mas maliit ang kita pero nasa bahay lang, nakakapag-alaga ng anak at naaasikaso yung asawa? O medyo malaki-laking kita pero parang ang bigat bumangon araw-araw? Yung ihahakbang mo yung paa mo papunta ng trabaho. You know, eto na lang yung ilalatag ko sa'yo. Hindi ko diretsong sasagutin. I have options for you.
Option letter A. I-grab mo yung choice na maliit ang kita pero nasa bahay ka at naaasikaso mo yung anak at asawa mo. Habang yung maliit na kita na yan, naiisipan mo pa ng paraan para mas lumago. Na pwede naman. Posible naman. Kumbaga yung maliit na kita na yan, pwede pang bumongga. Lahat nagsisimula sa ibaba. Lahat nagsisimula sa maliit. So lalaki din yan. Basta samahan mo lang ng dagdagan mo pa yung diskarte mo, yung sipag mo. Walang imposible. Option B. Go! Grab mo yung mamasukan ka araw-araw. May habang pa rin. Habang nagbi-business on the side. At that is also possible. Yan ang ginagawa ni Mama Colleen ngayon. O diba? Na habang ako po regular, Monday to Friday, nagdi-DJ. Oo, kung ano-ano rin yung mga binibenta ko online aside from the other side hustles pa. Kasi nga ang goal ko, makaipon, makapagpatapos ng bahay. So pwede rin gawin mo yun. Pansamantala, mamasukan ka, habang nagsa-side hustles. Actually, maganda pa nga yun eh. May pinapasukan ka, mas malaki yung magiging reach mo. Mas marami kang ma-offera ng binibentahan mo. 'Di ba? Hanggang sa makaipon na kayo at mapatayo nyo na yung bahay ninyo. Pwede naman yun. You also need to remember this. Okay? Kailangan din nating lumabas sa comfort zone natin. Para maabot mo yung komportableng buhay na gusto mo. Okay? May mga bagay din kasi na kailangan mong sugalan. Mag-try ng bago para pangarap ay iyong maabot. So, labas-labas din sa comfort zone. Kasi when you come out sa comfort zone mo, baka dun mo mas makita yung jackpot na hinahanap mo. Alright? So mga ka-winner, mga bebe ko, anong mema mo? Anong advice mo para kay Maymay? Speak from your heart. Dahil sa ating pagbabalik, yung sausaw mo naman ang babasahin ni Mama Colleen. Once again, this is the story of Maymay dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Sana may naitulong ako sa iyo, Maymay. I heart you.